Bahagya pong bumaba ang tinatawag na satisfaction rating ng Administrasyong Aquino sa pangatlong yugto o third quarter ng taong ito. Ayon sa pag-aaral, isa sa mga nakaapekto sa popularidad ng Pangulo ay ang issue ng pork barrel scam. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pinakahuling SWS survey para sa third quarter ng taon, lumabas na very good pa rin ang satisfaction rating ng Aquino administration. 71% ang nagsabing satisfied o kontento sila sa performance ng gobyerno. 15% ang nagsabing hindi sila satisfied, habang 13% ang ambivalent o hindi satisfied at hindi rin naman dissatisfied. Para sa net satisfaction rating na plus 56%. Sabi ng SWS, mas mataas pa rin ito kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Pero ang kapansin-pansin, bumaba ito ng 10 percentage points mula sa record high na positive 66 noong second quarter ng taong ito. Bagamat bumaba ang net satisfaction rating ng Administrasyong Aquino mula sa record high, masasabi pa rin natin na ang kasalukuyang net satisfaction rating nito ay mas mataas pa rin kung ikukumpara sa lahat ng nakalipas na administrasyon. Bumaba ang rating ng administrasyon sa lahat ng rehiyon, pero pinakamalaki ang pagbaba nito sa Visayas na 16 na puntos. Hininga namin ang pahayag ang Malacanang tungkol sa SWS survey pero hindi sila nagpaunlak. Ang survey ay ginawa noong September 20 hanggang 23 bago tumama ang Super Typhoon Yolanda. Noon, nagaganap ang bakbakan ng militar at MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Mainit na usapin pa rin noon ang pork barrel ng mga mambabatas. Sabi ng SWS, may hiwalay raw silang pag-aaral na nagpapakitang may direktang epekto sa popularidad ng Pangulo ang issue ng pork barrel. Ang issue halimbawa ng PDAF o ng pork barrel ay isang bagay na tumatatak sa atensyon at sa isipan ng bawat Pilipino. At isa tong issue na may epekto sa pagtingin ng tao sa pamahalaan at sa mismong Pangulo. Ang mga nakaluluwag sa buhay o yung economic class A, B at C ang pinakanatutuwa sa performance ng administrasyon. Tumaas pa nga ng 1 puntos ang gradong ibinigay nila kumpara sa second quarter. Mas mababang satisfaction rating naman ang ibinigay ng mga mahihirap o yung class D at E kung ikukumpara ang third quarter sa second quarter. Ang pinaka mainam na attention na ibigay dito ay ang mga nagaganap na krisis dahil ang pinaka-vulnerable sa lahat ng sektor sa bawat krisis na nararanasan natin ay ang mahihirap. Kanina, iniulat ng National Statistical Coordination Board na hindi pa rin halos nababawasan ang bilang ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Ito ay sa kabila ng pinagmamalaki economic growth ng Aquino administration. Lumalabas sa 2012 Second Semester Poverty Statistics Survey na isa pa rin sa bawat 5 pamilya ng mga pamilyang Pilipino ang kumikita ng mas mababa sa tinatawag na poverty threshold, 19.7% noong 2012 kumpara noong 2009 na 20.5%. Isang dahilan daw dito ay ang 8 malalaking kalamidad na tumama sa bansa mula noong 2009. Poverty has not been responding at all to economic growth. May pagkaaral din daw ang Asian Development Bank na nagtatayang madaragdagan pa ng 1.5 percentage points ang poverty incidence ngayong taon. Their estimates would show that the additional number of the poor, not really the extreme poor, but the poor in general, would be increasing probably enough to increase poverty incidence by as much as 1.5 percentage points. Sa anibersaryo ng Department of Labor and Employment kanina, sinabi ni Pangulong Aquino na patuloy daw ang focus ng gobyerno sa pagpapabuti sa kalagayan ng mga mahihirap sa bansa. That's why you have all of this funding for TESDA and CHED and DepEd for that matter. That's why you have CCT now to be expanded to high school students. Yung all and everything that we do is aimed at bringing our people beyond, the poverty threshold. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.